Hi guys! Welcome back to my channel. Again, I'm so sobrang excited ako. May kukwento na naman po ako tungkol sa work from home ko. Kakatapos ko lang kausapin yung aking supervisor and nag-share siya ng nakakakilig na good news sa akin. Hindi ko talaga siya ina-expect. Parang nakakataba siya ng puso na hindi ko alam kung deserve ko ba yung yung recognition na yun. Um, so, sinabi niya sa akin na ano daw, ni-nominate niya ako as a, like parang, for a spotlight awardee sa company namin, sa company sa company, yung parang, ano siya, yung parang, kung parang extra mile na, na effort kapag ang employee is may something na parang alam mo yun, yung parang siguro something na na-appreciate ng management or ng supervisor. So parang magno-nominate sila um, ng ng mga employees and then may pipiliin. So sobrang nakakataba lang sa puso. Parang naiiyak pa nga ako kanina sinasabi niya sa akin na ni-nominate niya daw ako kasi nakita naman daw niya sa akin na willing akong tumulong na maging preceptor sa bagong teammate namin, and nakitaan niya daw ako ng effort na mag-strive harder para ma-reach yung goals, and yung performance ko is mag-improve. So ayun, hindi din naman din daw niya na-expect na syempre siguro marami siyang ni-nominate din ng mga employees. Dalawa daw kami sa team namin na nakuha or na-awardan. So sabi niya sa akin may monetary daw yun na na award, and siguro parang recognition daw yun. Parang hindi ko alam kung kailan, pero sinabi niya lang sa akin in advance na parang i-recognize na ako siguro sa huddle namin, or I don't know. So, ayun lang, parang nakakataba lang talaga ng puso. Sabi ko nga sa kanya na hindi ko naman ginagawa to for a recognition. Kasi gusto ko lang talaga na makatulong, and alam mo yun, mag-pay it forward. Kasi nga, naranasan ko kung paano maging bago, and kung kaya naman na tumulong ng kapwa, so why not, 'di ba? So, alam mo yun, parang kindness talaga really goes a long way. So, please guys, let us all be kind sa lahat. So, kaya ko sinabi na parang hindi ko alam kung deserve yung award na to, kasi hindi ako perfect. Like may mga moments pa rin talaga na nagkakamali ako. And nung isang araw nga, ikukwento ko na din, parang nalungkot ako kasi meron akong ni-review na case na tumulong lang naman ako sa hospital assignment to ng isang nurse ko, isang teammate namin. And tumulong ako kasi nga ang census namin, we work on our cases collectively as a team. So kung ano yung unang matatat, yun ang unang gagawin. So yung case na yun na ginawa ko, sobrang bilis ko lang siyang ginawa kasi parang short stay admission lang siya. Ibig sabihin, yung pasyente is parang 2 days lang na nagstay sa hospital. So, kapag ka ganon, konti lang din yung medical records na i-review mo. So, mas mabilis mo siyang ma-review. Mabilis na siya matatapos. So, I think, yung realization ko dun sa mali kong nagawa dun is, siguro minadali ko talaga yung pag-review ko ng case na yun. Kasi parang feeling ko, ay, ano lang to, 2 days lang to, so ganito, pagpasok ng pasyente, ito yung ginawa, and then na-discharge, and then that's it. Um, hindi ko, hindi ko masyadong, hindi ako nag-dig deeper kung ano yung mga posibleng nangyari sa pasyente. So, just to give you a backstory kung ano bang nangyari doon sa case ko na yun. Yung nire-review ko na admission is parang
I think it was October 13. Na-admit yung pasyente ng October 13. Yun yung na-review ko. Ang hindi ko na-check ng maayos is, ang pasyente pala, na-admit din ng October 9. So, parang meron palang dalawang admission ang pasyente. So, nakaligtaan ko na i-check yung previous niya na admission. Kasi 'di ba, meron kasi sa amin na parang rule na parang another step sa process namin na kapag ang pasyente ay paulit-ulit na na-admit sa hospital or readmission ang tawag sa amin nun within 30 days, merong ibang step na gagawin. Parang ibang way ng pag-review ng mga doctors yon kasi i-check nila kung valid ba yung pasyente na to, bakit na-readmit, kasalanan ba ng hospital yon, bakit na-admit na naman ulit. Alam mo yon, basta hindi ko ma-explain ng maayos kasi masyadong jargon, masyadong specific. Basta ganun. Ang ending, hindi ko na-review ng maayos kasi hindi kasi nag-appear, hindi kasi nag-pop up sa system namin na may dalawa siyang admission. Yung nag-pop up lang sa system namin, yung isang admission lang na ni-review ko. So, syempre, dun sa parang sa medical records ng pasyente, syempre binanggit naman dun na parang there was a parang umuwi ang pasyente and then bumalik ulit. So yun, hindi ko chinek ng ayos. So yun, sobrang learning, it's a learning opportunity for me. Mabuti na lang talaga na tumawag sa akin yung supervisor ko to let me know about that error. And sabi ko nga for sure magre-reflect yan sa performance ko for October. But at the same time, ayoko na lang mag-dwell dun sa error na nagawa ko kasi nagawa ko na yun eh. Tapos na yun. What's done is done. So, nilulook forward ko na lang kung ano dapat ang ano dapat yung gagawin ko in the future. So, kung nangyari na sa akin yun na may nakaligtaan pa rin ako kahit na alam kong detailed na ako. Lagi na nga ako nag-check talaga pero meron pa rin nakaligtaan. So, nangyayari yun, things like that happen. So, hindi ko na masyadong inaano sa sarili ko na alam mo yun, yung parang ayoko na magpaka-apekto dahil doon. Moving, lagi ako like moving forward na lang. So, moving forward, lagi kong i-double check na yung mga admissions ng pasyente kahit hindi mag-inform yung hospital na, hey, may 2 admissions kami. Hindi sila nag-inform na may 2 admissions eh. So, kahit na hindi sila mag-inform, bilang ako yung nasa frontline, ako na lang yung mag-dig deeper na lang talaga kung ano bang totoo, ano bang nangyayari sa pasyente. So, yun, it's a learning opportunity. Kaya nga parang parang kahit nagka-error ako, binigyan pa rin ako ng nomination and binigyan pa rin ako ng award. So, nakakatuwa talaga. And yun nga, sabi ko nga, yung sa production ko naman, nung nag-one-on-one coaching kami ng supervisor ko, sinabi ko na agad sa kanya na yung production ko for this month of October, babagsak. Kasi nga, full-time akong naging preceptor ng isa naming teammate. So sabi ko, yung focus ko talaga is marami akong oras na nasasayang dahil nagpe-precept ako ng bagong nurse. So sabi ko, hindi ko mahihit yung production mo, yung productivity target ko kasi parang in-encourage ako ng supervisor ko na I can do more or like I can achieve more or I can attain the target. So ang target kasi talaga namin is 15 cases a day. 15 na initial review na case summaries. So, sobrang dami nun guys. Totoo lang, sobrang dami nun. Kasi sa isang case naman, hindi mo lang naman yan matatapos in 5 minutes eh. Inpatient kasi to. So, depende talaga sa kaso ng pasyente.
depende sa number of pages ng medical records na kailangan mo i-review. It varies talaga kung ilang minutes mong matatapos ang isang case. Tapos, in 8 hours, or hindi nga 8 hours in 7.5 ng working hours, ang expected sa amin is to achieve 15 reviews a day. So, ang max ko lang na laging nasa performance ko for the past like 3 or 4 months is laging nasa 12 cases a day. Sinabi ko yun sa supervisor ko, sabi ko, sagad ko yun. Pagod na ako doon. Parang buong araw ko na yung tinatrabaho. Mabilis na ako noon, sa totoo lang. Sobrang binibilisan ko na noon para lang maka-12. Kasi sabi ko nga sa kanya, hindi lang naman kasi initial review yung ginagawa ng isang CRC, 'di ba? May iba pa kaming task na kailangan gawin na alam mo yun, na nangangailangan din ng time, nagko-consume din ng time. So, kaya sabi ko sa kanya, hindi ko ma-achieve yung 15. Pero ini-encourage niya ako na hindi, I know kaya mo, parang ganun. Sabi ko sa kanya, pero dahil ginawa mo akong preceptor for October, sabi ko, huwag mo expect na ganyan pa rin yung magiging productivity rate ko. Kasi sabi ko talaga hindi. Baka bagsak talaga ako for this month. Kaya sabi niya, sige, bibigyan naman daw niya ako ng parang consideration. Kasi nga, syempre, full-time akong preceptor. So, parang i-expect naman daw niya na hindi ko mahihit yung prod target ko. But anyway, ayun lang. Dami ko na naman ako ito. Yun lang, isa lang naman ibabalita ko. Dami ko na na-ichika. So, yun lang naman guys. Thank you so much for watching this video and I hope to see you again in my next one. Bye!